Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong pahayag ni Mr. Larry Gadon. Mga senador daw na 8-8. Tinawag niyang 8-8 ang mga tao ngayon nakakampi na nila. Noon, tinawag niya kasi mga kalaban pa noon eh. Ba't yan kakampi? O, sino-sino itong mga senador na tinawag niyang 8-8? Pakinggan natin siya. Sa Senado ho ba maraming bobo? Marami. Unang-una ito, lakasan talaga ng ano to Para sa akin, bobo si Trillanes. Trillanes yan, bobo yan. Si Risa Hontiveros, bobo yan. Si Sharon Cuneta, no? Si, bobo yan. Maraming bobo dyan. Isa pa. Sa Senado ho ba maraming bobo? Marami. Unang-una ito, lakasan talaga ng ano to Para sa akin, bobo si Trillanes. Si Trillanes yan, bobo yan. Si Risa Hontiveros, bobo yan. Si Sharon Cuneta, no? Si, bobo yan. Maraming bobo dyan. So ito, pahayag niya ito nung magkalaban pa ang Marcos at ang mga dilawan. So ano ngayon? Nagkakaroon na ngayon ng Unipink sa Kamara. Yung mga Liberal Party sumama na sa supermajority endorsing the speakership of Congressman Martin Romualdez. Yung dalawang dilawan na nanalong kongresista, Jokno and De Lima, kasama na sa prosecution team laban kay BP Sara. Si Attorney Laila De Lima, laking papasalamat niya kay Pangulong Marcos Jr. Dahil kung hindi daw dahil sa tulong ng Pangulong Marcos, hindi siya makakalabas sa kulungan. Yung kay Soljen Guevara na malaki daw na pagkakamali ng Pangulong Marcos Jr. ang pag-appoint kay Guevara as Soljen. Kasi noon pa daw, ina-advisean na ni De Lima si Pangulong Marcos tungkol sa pagiging traidor o sleeper, Duterte agent itong si Guevara. So, makikita mo, no? Wala talagang permanent friends and enemies sa politika. So, ito na yung kain-suka. Yung mga magkakalaban noon, magkakampi na ngayon. Yung magkakampi noon, Marcos Duterte, magkalaban na ngayon. Yan po ang masakit na realidad sa politika. So, grabe talaga itong si Mr. Larry Gadon, no? Kung ano-ano na lang mga pahayag niya. Sinampahan niya ng disbarment case si BP Sara. I think that was December last year. Tapos, tinakot pa niya ang mga maestrado ng Korte Suprema na kung hindi daw nila aaksyonan yung kanyang complaint, ipapa-impeach daw niya ang mga maestrado ng Korte Suprema. So, Mr. Larry Gadon, nasaan na yung impeachment case mo laban sa mga justices ng Supreme Court? Tinakot mo sila eh. Up to now, wala pa namang aksyon yung disbarment case mo. Dahil basta na ikaw na unang na-disbar, tapos ikaw naman ngayon ang magpapadisbar? Mga ganun ba? Ano ba? Pinagpaparesign niya si BP Sara. Mas mabuti daw, huwag na lang ituloy ang impeachment trial ni BP Sara dahil mapapahiya daw si BP Sara. Ang kanyang suggestion, mag-resign na lang si BP Sara para makatakbo siya sa 2028. Gustong-gusto niyang tatakbo si BP Sara sa 2028 para daw mapahiya si BP Sara. Kasi nga, nanalo lang daw si BP Sara dahil dinala siya ng mga Marcos. Kahit nga daw si Pangulong Duterte noong 2016,
ang nagpanalo daw kay Pangulong Duterte noong 2016, according to Mr. Larry Gadon, ay mga Marcos loyalist daw. Ganyan po mag-isip si Mr. Larry Gadon. O, ano pang sabi niya? Yung mga kaotso-otsohan niya ba? Yung kahirapan, guni-guni lang daw. Wala daw talagang mahirap kasi punong-puno ang mga mall. Ang dami daw kumakain sa Jollibee, sa McDonald's at iba pang mga ganyan po mag-isip ating Larry Gadon na ito. Oh. Itong mass resignation of cabinet secretaries. Sabi niya, hindi daw siya kasama. Nung nagsalita si Auntie Claire Castro, kasama siya. O yun, napilitan siyang nag-resign. O. Ano na bang balita? Wala pa akong na-monitor kung tinanggap ang kanyang resignation. Kung seryoso ang Pangulo, kung tatanggapin niya ang resignation ni Mr. Larry Gadon, sasaluduhan ko ang Pangulo. Yan na yung isang katotohanan na the President wants good governance. Kasi ano ang return of investment nating mga taxpayers? Sinisweldohan natin si Mr. Larry Gadon ng around 4, depende sa kwan ng ano, basta ang alam ko, ang sweldo ng mga presidential advisor, ano yan? Nasa 250,000 pataas. So around 4 million per year. So, ano ang napapala natin? Anong naitutulong niya sa poverty alleviation? Na sa surveys ng SWS, sa 3 taon panunungkulan ng Administrasyong Marcos, pataas ng pataas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino who rated themselves poor. So baliwala ang anti-poverty programs ng gobyernong ito. Baliwala, walang naitutulong si Mr. Larry Gadon bilang presidential advisor on poverty alleviation. Ganon din yung bilang ng nagugutom. Survey ng SWS, dumarami ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino sa ating bansa. So, kumusta man, Mr. Larry Gadon? Ang mga 8-8, tinawag mong senador, ngayon, mga kakampi nyo na. O, kumusta man ang naiambag mo sa ating bansa bilang presidential advisor? Tumataas ang bilang ng pobre, tumataas ang bilang ng nagugutom. O, sino ngayon ang 8-8? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukid.